Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Lunes, May 27, 2024. Diretsahang usapan sa mahalagang isyu sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Dale De Vera. Mula naman sa Department of Health, ako po si Assistant Secretary Albert Domingo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbahagi ang gobyerno ng mahigit 1.2 million pesos na humanitarian assistance para sa mga naapektuhan ng bagyong Aghon. Dagdag ng Pangulo, nakahanda na rin ang mahigit 3 bilyong pisong standby funds at preposition goods at stockpiles para masiguro ang anyay mas malawak at mabilis na tulong sa mga Pilipinong apektado ng bagyo. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng mga ahensya ng gobyerno sa bawat komunidad at pagtiyak sa maayos na kalagayan ng mga mamamayang Pilipino. Batay sa ulat ng Pag-asa, patuloy na tinatahak ng bagyong Aghon ang hilagang silangan na direksyon sa Philippine Sea, silangan ng Aurora Province. Inaasahang lalabas ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng hapon o gabi. Magandang tanghali, Asik Albert. Bago tayo magpatuloy sa mga balita at talakayan, syempre, hihingi muna kami ng update mula sa inyong ahensya, ang Department of Health. Magandang tanghali, Asik Dale, no? At sa lahat ng ating mga tagapanood. Sa Department of Health, meron kaming 3 update ngayong araw na ito. Totoo po yung meron kaming nilabas na Bureau of Quarantine na memorandum na nagpapaigting ng pagbabantay ng ating kwarentina sa mga ports of entry. Hindi ho ito dapat dahilan para maging alarma tayo. Tayo po ay nagmamatyag para sa pagpasok kung meron man ng ating KP2 and KP3 COVID variants. Mild po sila. Hindi ho problema yan at kayang-kaya ng ating sistema. Kalawa sa DOH, meron po sa June 10 to 11 sa Manila Hotel, yung pong 19th Annual Congress ng Philippine Society for the Surgery of Trauma, kung saan pag-uusapan po ang mga bagay tungkol sa pediatric trauma. At huli po sa DOH, yun pong ating tulong sa mga bagyong Aghon. Ang ating pong mga ospital dun sa mga bahagi na apektado ay code white na simula po nung May 24 pa lang. Huwag pong maalarma, ibig sabihin po, handang-handa ang ating sistema. Kumbaga, ibig sabihin, Asik Albert, kahit nasa gitna ng bagyo or maapektuhan man, tuloy pa rin ang serbisyo ng Yes, tuloy-tuloy pa rin. Maraming salamat, Asik Albert, sa mga update na ibinahagi ninyo sa amin mula sa Department of Health. Update sa kanilang assistance sa mga pamilya at individual na apektado ng bagyong Aghon, ating pag-usapan. Kasama si Disaster Response Management and OSEC Concerns Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. ASEC Dumlao, magandang tanghali po. Magandang tanghali, ASEC Dale, gayon din kay ASEC Albert at magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo. ASEC Irene, kumusta na po yung mga lugar na apektado ng bagyong Aghon na inyong binigyang tulong? O tuloy-tuloy pa din po ba ito sa ngayon, yung pagbibigay po ng tulong? Tama ka dyan, ASEC Dale. Patuloy ang isinasagawang koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang lugar nito ngang si Aghon. At sa katunayan, ang DSWD ay nakapagpahatid na ng inisyal na humanitarian assistance sa mga probinsya ng Marinduque, Oriental Mindoro, Albay, Camarines Sur at Sorsogon. In fact, a total of more than 1.3 million pesos worth of family food packs and non-food items ang inisyal na po nating naipahatid sa mga lugar na nabanggit. At gayon din po, we were informed this morning na dumating na rin sa Infanta Quezon, yun namang pong mga karagdagang 5,000 family food packs na naipahatid natin. That is in addition to the earlier quantity of food packs na ipinahatid natin kahapon. At gaya nga po ng nabanggit ko, patuloy pa rin yung isinasagawa nating pagpapahatid ng mga karagdagang tulong. Dahil kung matatandaan,
Asikdale, ang DSWD ay nakapag-preposition na ng mga family food box and non-food items in strategic locations across the country. In fact, the DSWD has entered into relief prepositioning agreements with local government units nang sa gayon, yung pong mga family food packs natin ay madali pong ma-access kapag nga pong may mga emergencies or disasters. So yes, ongoing pa po yung ating isinasagawa na pagpapahatid ng tulong. Yes, Asek Irene, no, ongoing ang ating tulong, 1.3 million worth at least of assistance. Asek, nasa ilang pamilya o individual na po sa ngayon ang nabigyan natin ng tulong mula sa pamahalaan? Mayroon po bang mga nasa evacuation center pa ngayon? That's correct, Asik Albert. In fact, dun sa pinakahuling datos ng DSWD, yung as of 6 a.m. This morning na DROMIC natin, meron pa pong mga more than 2,500 families or that's equivalent to more than 8,800 individuals who are currently taking temporary shelter in 165 evacuation centers sa regions Calabarzon, Mimaropa, and Region 5. In fact, in Calabarzon alone, meron tayong mahigit na 2,200 families na nasa open evacuation centers. Sa Mimaropa po, meron tayong mahigit 200. At in Region 5, particularly in Camarines Sur, meron po tayong 43 families recorded who are taking temporary shelter in one evacuation center. Now, meron din po tayong na-monitor ng mga apektado who are also taking or who are temporarily staying with their relatives or friends. Yan po ay matatagpuan sa Laguna at sa Quezon. Meron po tayong naitala na 615 families. In Marinduque, meron naman po 290 families taking temporary or who are temporarily staying with their family members. And then in Region 8, particularly in Eastern Samar, Northern Samar, and Western Samar, meron din po tayong naitala na 465 families. And ito nga din po yung mga ina-assist ng ating mga kasamahan na kawani sa DSWD through our field offices. Asek Irene, sa ngayon po, ano yung mga nakikita niyong additional assistance at basic necessities mula doon sa mga lugar na apektado ng bagyong Aghon? May mga pangangailangan po ba na mga kailangan pa nating i-extend na kumbaga kulang pa? Yes, Asikdale, sa kasalukuyan na dahil nga nasa response stage tayo, ang immediate items na pinapadala talaga natin ay yung pagkain, no? Ito yung ating family food pack. At gayon din yung mga nasa evacuation centers, of course, yung ating pong naipapahatid naman na tulong dyan ay yung mga non-food items, particularly no, yung mga hygiene kits and sleeping kits. Karagdagan po dyan, of course, ang DSWD being the vice chair of the response cluster of the NDRIMC pillar on response ay nagkipagpulong nga po no, sa mga member agencies and talaga noong Sabado at in-identify natin ano po ba yung kinakailangan nating ihanda. Halimbawa po dyan, ang DSWD yung sa pangangailangan pagkain, gayon din naman po sa Department of Health, no, yung po namang para sa mga kakailanganing gamot. And of course, doon naman po sa mga ibang agencies na katuwang natin in transporting or in ferrying these relief items ay atin din naman pong nakasangguni. So, makikita natin, Asikdale, na napaka-vital noong coordination na isinasagawa natin to ensure na the needs of our affected fellow men, Filipino fellow men are really provide sa tamang oras po na kinakailangan nila. Yes, ramdam no, na bawat buhay mahalaga talaga, Asek Irene. Ano naman po ang datos sa mga bahay o ari-arian na nasira ng bagyong Aghon? Asek Albert, batay po dito sa pinakahuling ulat na hawak nga po natin, meron pong mga naitala na mga tahanan o mga bahay na nasira dahil nga po sa pag-uulan at malakas na hangin na itinulot ni Aghon. Meron pong 22 houses na nasira. 4 of these are totally damaged and 18 are partially damaged. Yan po ay matatagpuan natin sa Camarines Norte, gayon din po sa Eastern Samar, sa Northern Samar at sa Western Samar.
Asek Irene, mensahe na lang po siguro at saka paalala ninyo sa mga kababayan nating apektado ng bagyong Aghon. Well, una-una, Asek Del, tayo nagpapasalamat sa inyo pong programa at muli binigyan daan ang DSWD para po tayo makapagpahatid ng impormasyon, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong si Aghon. Paalala po natin sa ating mga kababayan na makisangguni o makipag-coordinate sa inyong mga local government units, particularly your local social welfare development officers, para po sa mga kakailanganing tulong o karagdagang assistance na inyo pong idudulog o hihilingin po mula sa ating gobyerno o sa ating pamahalaan. Gayon din po, hinihikayat namin kayo ay makipag-ugnayan sa kanila nang sa gayon maiwasan po natin yung karagdagang pang damages or risks na maaari nga pong maidulot nitong weather disturbance na ito. And of course, tayo rin po ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa DSWD through our official communication platforms kung meron po kayong gustong ilapit o gustong i-request mo at mula po sa ating ahensya. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na tumugon po sa inyong pangangailangan. We're here to provide augmentation support to the local government units to ensure na lahat po ng inyong pangangailangan ay atin pong maibigay. So, I would like to take this opportunity to remind everyone to keep safe, mag-ingat po tayo, and huwag po natin kakalimutan makipag-ugnayan sa ating pong mga lokal na pamahalaan. Maraming salamat, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong oras, Disaster Response Management and OSA Concerns Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon. Subaybayan ang sagupaan ng pinakamagagaling na mga koponan mula sa Northern Luzon for the online qualifiers. Lian Sports versus NRK Cuervo. Umpisa na ang bakbakan ngayong Lunes alas 7 ng gabi. Dito lang sa Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. Mapapanood sa PTV, IBC at Congress TV Channel. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Susunod sa On Assignment. Matapos ang matinding init na dulot ng El Nino, La Nina naman ang pinaghahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang banta ng La Nina, tututukan ni Bien Manalo. Kung magiging mas marami ba yung ulan talaga sa after ng August, mas i-advise natin na mag-antabay tayo sa magiging strength. Swipe ng swipe, lahat ng sobra ay hindi maganda. Paano nga ba maging responsableng credit card holder? Yan ang aalamin ni Alan Francisco. Since minimum na lang yung nababayaran ko, sobrang nalulubog na ako sa interest. So, ayun, nalubog ako sa utang. At livelihood programs para sa ating mga PDL. Laman ng kwentong Good Vibes na hatid ni Vel Custodio. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong People's Television. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Plans and progress ng Subic Bay Metropolitan Authority ating alamin. Kasama si Eduardo Alinio, Chairperson at Administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority. Chairman Alinio, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Good morning, Asek Rivera
And good morning, Asik Domingo. Good morning. Welcome po, sir. Morning po sa inyo. Morning. Yeah. Chairman, una lang po sa lahat, hingi po muna sana kami ng update sa current improvement and developments sa Subic Freeport Zone. Ano po ba yung mga kasalukuyang tinututukan ninyo sa ngayon? Unang-una, gusto ko lang paalam sa lahat at lalo na sa mga nakikinig dito na kung anong mandato sa akin ng Presidente na ang ating Presidente na Ferdinand Romualdez Marcos. Ang mandato po niya sa akin ay asikasuhin ang mga stakeholders dito sa SBMA at sinabi niya sa akin, alagaan ko mga nagtatrabaho dito, the Freeport workers. Of course, pinanggit din niya yung mga empleyado na kasama ko sa trabaho. Para lang malaman nyo na ang kasalukuyan na Freeport workers dito sa ating SBMA or sa loob ng Subic is about 158,000 workers. Wow. 158,000. We have almost 2,000 employees. And then about also 2,000 locators. And masasabi ko rin na ang total investment nila sa ngayon is about $11.54 billion total of investment. Wow. This is from year 1992 to 2023, approximately, or 2023, about 31 years ago. So, ang export produce po natin dito sa SBMA is about, for last year, is about $1.9 billion. So, yung katanungan nyo po kanina na ano po ang improvement at tinututukan ko, sinisigurado ko na itong nagbigay ng puhunan o nagpupuhunan dito sa loob ng Freeport ay mapangalagaan, lalo na ang ating mga kababayan na nagtatrabaho. Yes. Sir, napakaganda po ng mga nabalita nyo, no, na ating success at ang ganda ng ating taon na 2023 para sa SBMA. Chairman Linyo, ano po ba yung specifically yung mga challenges, yung mga pangangailangan pa nating pag-ibayuhin, no, nung nakaraang taon na pwede nating gawin ngayong 2024? Okay. Like any other administration and programs, palagi pong ang ginagawa ng isang namumuno or pinaplano ay nagkukulang palagi yan dahil sa dami po ng gagawin. Ako po, ang sabi ko kanina, ang mandato ng Presidente ay pagbutihin. Sa pagbubutihin na anong paraan? Pagbutihin na maasikaso ng husto sa mga dapat na i-develop, if you will put in perspective na kung anong dapat gawin sa kanila. For example, dyan ay i-develop nyo po ang information system. Yes. So, dapat yun ipagpatuloy namin para ang mga namumuhunan ay alam kung anong gagawin because it's a guide for them. So, yung ease of doing business at the Freeport is very important. That's right. Mm-hmm. So, yan ang kasalukuyang na inaayos po namin ngayon. Chairman Alinio, nitong Marso po ay nagkaroon ng kasunduan yung Securities and Exchange Commission at yung SBMA para tutukan yung Investor Education Program. Kumusta po ito ngayon? Actually, yung program na yon which was implemented last March, it's being implemented. Kagaya ng nabanggit ko, kung ang informasyon ay actually, humingi po kami talaga ng tulong dyan sa Securities and Exchange Commission, who is the agency na nangangasiwa sa ganitong klaseng mga impormasyon na ibibigay sa mga investors. Tuloy-tuloy po yan. Hindi kami humihinto para maibigay namin ang kaalaman sa kanila. Right, no? Chairman, ano ba ngayon yung mga financial literacy programs at investment scam awareness activities? Ang dami niya ngayon, no? Na nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Paano natin makukontra yun? Ano po yung mga programs natin, sir? Yun nga po. For example, sabi ko, yung dagdagan natin ng kaalaman nila. Recently, nagkaroon kami ng forum, yung
kinausap namin ng Department of Finance tungkol doon sa ease of doing business, tungkol doon sa create law. Kasi po nga, yung kaalaman ay importante at technology ay importante rin. In fact, sa programa po namin, gusto naming magkaroon na ng talagang digitalization sa ease of doing business. And digitalization po, para wala nang masyadong, kumbaga sa nahuhuli yung may violation, yung bang po sinasabi natin na wag na yung no contact. Ito po, ituloy-tuloy na through digitalization. Lahat po ng gusto niyong malaman tungkol sa ahensya, tungkol sa aming sa SBMA, ay malalaman niyo through computer na po lahat. So, ma-avoid po yung sinasabi niyong scam or fake news, etc. So, para sa akin, information is very important. Chairman, kanina po nabanggit ninyo yung 11.54 billion investments from 1992 to 2023. Kumustahin lang natin, sir, yung mga investments, ano po ba yung sektor na karamihan sa mga namumuhunan ngayon sa SBMA? Bibigyan ko po kayo ng isang example. Ito po ay bagong-bago lang. Recently, ako po ay naka-witness at pinatawag po ako ng Pangulo doon sa nagkasundo po ang dalawang malaking korporasyon na pinangungunahan ng Cerberus, an American company, at yung pong dating shipbuilding na ang pangalan ay Hyundai, Hanjin, na ngayon po ay Hyundai ang nag-take over. Ito po ay malalagay na naman ang SBMA at ang Pilipinas na pedestal na gumagawa ng mga barko. Wow. Isa na po yan sa example na naglagay ng malaking investment. Sila po ay magkakaroon ng from 2,000 starting next year to about 10 to 15,000 of workforce at the Freeport Zone. Yung po yung bagong-bagong kapipirma lang recently. Pero yung tanong po nyo kanina na ano po ang naging negosyo, ay marami po. Unang-una, marami pong kumpanya ng Hapon na nandyan na po ang Sanyo Denki, nandyan ang Nidec, na gumagawa po ng mga motors, microchips, gumagawa ng bags, iba-iba. May mga Taiwanese park, Technopark and the Korean Technopark. Gumagawa rin po ito ng mga gloves, gumagawa ng, meron pong European, Swedish companies, gumagawa ng magagandang salamin. Siguro, Asek, yung salamin yung maganda, galing din po sa Subic yan. Kaya, lahat po nandun, you would not believe it, pero mostly these products are made and came from Subic. Galing. Kaya binanggit ko po sa inyo kanina na we have about 158,000 workers that we have to protect. Na nakakatulong rin sila sa buong bansa, sa mga produkto. Opo, dahil sa buong bansa, ito pong mga workers na to, galing din po sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. Chairman Alinio, sa ibang usapan naman po, nakamakailan ay nagkaroon ng kasunduan, balita namin, ang SBMA at yung DSUD or yung ating Department of Human Settlements and Urban Development. Ano po ang kasunduang ito at ano po ang layunin at kahalagahan nito para sa mga kababayan natin dyan sa SBMA? Para lang po sa inyong kaalaman din pero nababasa niyo po madalas ito sa ating pahayagan na ang Pangulo ay mayroong program kung tawagin ay 4PH, which is Pambansang Pabahay para sa Pilipino. Ito po yung pirmahan namin ni Secretary Acosar of the Department of Housing and Urban Development, DSUD kung tawagin, ay ito po ang layunin to ay makapaggawa ng socialized housing para sa mga 1,800 or employees of SBMA. Libre po. Ganito po yan. Magiging kanila na, pero parang very minimal po yung babayaran nila. Parang yung po bang kung tawagin rent to own na. More or less. This will be, although inside SBMA, you cannot own your land, but a lease of about 50 years, more than 50 years, long term, ay napakaganda.
Kaya nung napag-usapan namin ni Secretary Acusar, nakita namin yung lugar kung saan itatayo, which is actually very close to the Central Business District of SBMA. Yes. Ay sinasabi niya, ito na yung magandang site. Pumirma na kami at sana magawa ko po ito as soon as possible. Chairman, ano po, no, bukod doon sa mga napag-usapan, meron pa po bang mga plano at programa sa SBMA na nais ninyong ibahagi sa ating mga kababayan that Filipinos can look forward to? Actually, mayroon pa po dahil sa binanggit ko na naman na natatandaan niyo po, sinabi ko sa inyo na mayroong 158,000 workers. Ang isa pong project na gagawin natin dyan, which is in line with, or aligned with the President's plan of ikaunlad ng bayan natin, is putting up dormitories in the zone. Bakit po ganon? Nang nag-imbestiga po kami, kasama ng mga kasama ko sa trabaho sa SBMA, ang mga nagtatrabaho sa loob ng zone ay umuuwi sa iba-ibang lalawigan na karating ng SBMA, at yung iba naman ay mas malalayo pa. Ano pong ibig sabihin nun? Can you imagine kung nanggagaling ka sa trabaho sa loob ng zone, lalabas ka, sasakay ka sa sasakyan, may transport, tapos pagdating mo sa bahay, wala namang magluluto sa iyo ng pagkain. Pagod ka na, nagbayad ka pa, ang kakainin mo pa hindi maayos, di bandang huli magiging problema. Parami po ng parami ang nagtatrabaho sa ating loob ng zone. When you can be in the zone. Yes. So ano po ang plano? Ilalagay po namin ang kanilang dormitories closer to their workplace. Ayun. Ano po ang mangyayari? Kayo po, nasa health. Yes. Yung traveling time, nabawasan. That's right. Baka pwedeng maglakad pa sila. Kaya nga po, Healthy. lalakarin. Pag gusto nilang mag-overtime, pwede. We will provide food for them using the mess hall. Yung kunyari, kontrolado natin yon. Ano pong, bakit natin gustong magkaroon ng ganon? Dahil sa we can get the support of the neighboring provinces to supply us with eggs or vegetables. Ay, ang galing. Para sa kalusugan naman nila. And then, yung nabawasan yung transport, nabawasan ng traffic sa loob ng Subic. Yes. Bawas ang pollution. Bawas ang pollution. O kasi gusto namin maging green and ang aming carbon emission would be lessened. Ang galing, Chairman Elino. Siguro po, baka i-extend na natin. No? Ano po bang mga mensahe nyo lang po at paanyaya sa ating mga kababayan na bisitahin yung Subic? Daming kagandahang nangyayari dyan. Unang-una ako hihingi ng dasal sa inyong lahat para makaisa-tuparan itong lahat ng planong ito. Pero yan po ay talagang para sa ikauunlad ng ating bayan, para sa bagong Pilipinas na plano ng Pangulo. But ito pong dasal na hinihingi ko para mapabilis ang gagawin namin at talagang ikaunlad ng bayan natin. Para malaman ng mga kababayan natin na kahit na taga saang probinsya ka, pwede kang magtrabaho dito sa loob ng SBMA na ang maiuwi mo para sa pamilya mo ay maayos pa rin. Amen. Yun po ang ipapahatid ko sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Eduardo Alinio, Chairperson at Administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority. Maraming salamat din sa inyo at binigyan nyo kami ng pagkakataon na maibahagi namin ang informasyon sa Pilipinas through your anong tawag dito? Programa. Salamat na marami, Asek. Thank you. Thank you, sir. Sir, wait lang, sir. Sa ibang balita, nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Foreign Affairs sa bagong polisiya ng China kaugnay sa pagdetine ng mga umano'y trespasser sa mga karagatang inaangkin nito.
Ayon sa DFA, ito ay paglabag sa international law at hindi maaaring ipatupad ng China ang kanilang sariling batas sa loob ng teritoryo ng isang sovereign state. Giit ng kagawaran, paglabag sa international law kapag ipinatupad ang polisiya sa maritime features ng iligal at walang bisang 10-dash line kung saan kabilang ang West Philippine Sea na nasa jurisdikasyon at soberanya ng Pilipinas. Iginiit ng Pilipinas at China na tiyakin ang mga batas ay sumusunod sa mga commitment at obligasyon sa ilalim ng international law, particular ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, 2016 Arbitral Award at maging ang 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Kasabay nito ang muling panawagan na ihinto ang anumang aksyon na sisira sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon. Time to take your mobile gaming to the next level. Join the Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. A total of 4.1 million pesos in cash and prizes await our new esports heroes. For the regional playoffs, the top 3 teams per tournament leg will win 20,000 pesos for third place, 40,000 pesos for the second place, and 60,000 pesos for the first place. And for the grand finals, the top 10 teams will face off, but only the best 3 teams will take home the biggest prizes of all. 500,000 pesos for the third place, 1 million pesos for the second place, and 2 million pesos for the grand champion, plus the chance to represent the country with the national team Sibol. So, do you have what it takes? For more details, visit the Unity League Facebook page. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. At your service, Pilipinas, Yusek Margarita Gutierrez. Samahan niyo kami tuwing alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes, para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lang sa PTV. Pagpatak ng 1:00 ng hapon, sama-sama tayo tumutok sa sentro ng mga balita bilang mga tagapaghatid nyo ng tapat at napapanahong impormasyon. Kasama sina Audrey Goriseta, Naomi Tiburcio, at Angelique Lazo. Sentro Balita, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon. Dito lang sa PTV. Ako po si Jose Emilio Hausian Jr. Napasok ako sa PTV, MBS Channel 4 pa noong 1982, August 23 of 1982, bilang BTR Tech sa TOC. After 6 months, ilipat ako sa Obiban. Mga ilang buwan na naman, dilipat naman ako sa ibang Obiban para maging slow-mo operator sa PBA. After 1989, 1990, binalik ako ulit sa TOC. Ang hindi ko makakalimutan na experience, yung nag-coup-data na ang akala namin na hindi na kami makakabalik. Hawa ng Diyos, kahit pa paano, nakabalik pa rin kami sa PTV. Noong 1988, nagkaroon ng Olympic na coverage sa PTV na nakasama ako doon. Kami yung kauna-unang mag-Olympic. Unang-una rin ako nakalabas ng Pilipinas. Sana ipagpatuloy pa ng PTV na tulungan ang ating presidente sa kanyang mga adhikain para sa bayan.
Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. 4 na senior citizen bills aprobado na sa Kamara. Yan ang ating tatalakayin kasama si Attorney Franklin Quijano, ang chairman ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Quijano, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Albert and Asik Dale. Good afternoon. Welcome, sir. No? Una po sa lahat, attorney, ano po yung masasabi ninyo na aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa itong 4 na panukala para sa mga senior citizens at PWDs? Gaano po kalaking tulong ito sakaling maisabatas? Well, actually, lahat ng seniors ay tuwang-tuwa. We're very happy. We're celebrating. Ngunit, this is a glass half full. Kasi kailangan dumaan pa sa Senado, kaya we are hopeful na sana mapadali ito ng Senado kasi itong dami ng batas parang ulan. When it rain, it pours. Ang daming grasya na darating sa mga seniors. Wow! Sir, ano po yung mga reaksyon ninyo dito sa House Bill 10312, itong Act to Enhance Senior Citizen and PWD Discount na naglalayong bigyan pa din ng 20% discount na tax exemption ang mga senior citizens at PWDs kahit na anong promo at discounted products ng mga establishment. Kasi ngayon, di ba, pagka-promo, hindi na nila dinidiscount. Well, our source of happiness is si Kongreso said na hindi dapat iba si senior, iba si person with disability. Dapat magkapareho sila. Kaya it's really an attempt to rationalize and equalize. On the other hand, ang isang directive ay kung may promo ka man, hindi ibig sabihin wala na yung discount. It's promo plus discount. Kaya tuwang-tuwa ang mga seniors dito dahil hindi na ma-marginalize yung programa ng gobyerno to assure and support not just the senior citizens, also the persons with disability. That's very important, sir, no? Sakali naman pong isabatas itong House Bill 10313 kung saan yung ating isasama yung mga government services na para sa mga senior citizens at PWD sa eGov Super App. Ano naman po ang magiging assistance ng NCSC sa paggabay sa mga ito sa paggamit ng app? Actually, with the support of Yusik Dave Almirol, and the whole DICT family, we are assured that mag-i-improve yung digitalization. Alam niyo yung directive ni PBBM na dapat ang pamahalaan na ito ay digitalized. Yes. This will actually create more ease in doing business. Kaya nakikita namin sooner sa pinag-usapan namin with Yusek Dave is yung digital ID. Instead of presenting a paper ID, bakit hindi yung QR code na lang at lahat-lahat ng sistema na malalaman ka agad at yung mga transaction simplified at mapadali.
Sir, ano na lang, no, follow up lang siguro doon sa eGov app. Ano po ba yung mga nais ninyong baguhin o i-enhance para mas maging user-friendly sa mga senior citizen itong app? Actually, ang unang concern namin is the primary data. Ang daming data ng ating pamahalaan at hindi nako-connect. Kaya etong step na ito on approving the DICT move is really one thing that brings everyone into the same page. Pangalawa, siyempre masisimplify. Yung mga purchases, hindi na kailangan ng booklet, etc. So, it really will do a lot of things. Of course, kailangan pang gumawa ng lahat na hakbang, and I'm hopeful na si DICT with the help of the other agencies. Kasi hindi lang DICT, dapat si DTA andyan, si DOH andyan, lahat-lahat na agencies. Opo. Abangan namin yan na attorney, no, lalo na yung booklet kasi yes, pagka maraming nawawala usually yung booklet, no, kung digital mas maganda. Attorney, sa tulong naman po ng mga local na pamahalaan sa pangunguna ng DILG na nagbibigay proteksyon laban sa mga panloloko na target ang mga senior citizens sa bansa, kawawa naman ang lolo't lola. Sa kasalukuyan, ano po ba ang mga programa ng NCSC hinggil dito? Lalo na po yung mga online scam. Actually, yung redress mechanism ay ginagawa namin na dapat may isang platform. Alam mo kasi pag may reklamo, doon ka sa OSCA Pero hindi ibig sabihin na hindi malaman ng national government. Kaya tayo, ASEC Albert, kailangan on the loop kung may reklamo doon sa OSCA patungkol sa 20% discount o kung may mga scams na gano'n, dapat nasa same page tayo. Kaya ginawa rin natin yung isang enforcement platform na kung saan hindi lang NCSC, pati PWD, pati lahat andyan. And I hope we will be able to put a lot of mekanismo doon. Attorney Quijano, ano naman po yung mga aamyendahan nitong panukalang Universal Social Pension mula sa kasalukuyang social pension ng mga senior citizens sa bansa? Actually, ang social pension, in the first definition, ay binibigay doon sa frail, sickly, with disability, and with no visible means of support. Etong definition na ito, minsan may subjectivism at maraming nagrereklamo. Paano ako? Hirap din ako. Yun nga lang, may natanggap akong 1,800 a month or 2,000 a month galing SSS. Hirap man ako, may SSS ako. So etong universal pension for senior citizens will now bring everyone into the same platform. Of course, yung indigent senior, yung walang-wala, ay binibigyan ng medyo malaki-laki. Pero yung mga nangangailangan pa rin dahil they are so engaged in the apostolate, yung pagbabantay ng apo. That's true. Diba? And they are also, they need respect, they need support and all. So ito ngayon, yung universal pension for the seniors will really address it. Attorney, no, napakaganda ng mga nabanggit niyo, no. Ang nanay ko mismo 78-year-old, no, si Cristina Domingo. And anong mensahe niyo para sa kanya at para sa iba pang mga senior na nanonood sa atin ngayon, no, mga kababayang senior citizen natin? Well, Ma'am Cristina, 2 years na lang po. Makakatanggap ka na ng longevity gift of 10,000. We would like to encourage all seniors to live long. Baka pwedeng abutin natin ng 100 years old. And we hope you will join us, ASEC Dale and ASEC Albert. Abutin natin yung 100 years old. With longevity, you will have a series of gifts coming from government. 80, 10,000, 85, 10,000, 90, 10,000, 95, 10,000. So your mom, si Ma'am Cristina, will soon receive 10,000 when she reaches 80 years old. Wow, gandang balita niyo. Sabi nga sa isang palabas, live long and prosper. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Franklin Quijano, ang chairman ng National Commission of Senior Citizens ng ating bansa. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang batas na layong magkaroon ng ecosystem at accounting ng mga likas na yaman ng Pilipinas.
Layon ng Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System o PENCAS Law na kilalanin, protektahan at itaguyod ang ecological balance at resilience ng bansa. Dahil sa batas na ito, inaasahang mabibigyan ng suporta ang pamahalaan sa economic, environmental at health policy development. Magbibigay rin ito ng mga instrumento at hakbang na makakatutulong sa pangangalaga ng ecosystem ng bansa. Magiging epektibo ang batas 15 araw matapos ang publication nito sa Official Gazette o sa dyaryo. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Health, ako po si Assistant Secretary Albert Domingo. At mula naman sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Dale De Vera. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.